Isinailalim muli sa red alert status ang grid ng kuryente sa Luzon na tatagal hanggang alas 11 ngayong gabi ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang mga lugar na apektado alamin sa ulat ni Clazel Pardilla. Di kuryenteng oven at fryer ang ginagamit ni Julie sa kanyang panaderya. Kaya kabado na siya sa epekto sa kanyang negosyo nang nakaambana namang rotational brownout ngayong araw. Wala kaming may titinda, kung wala kaming mailuluto, wala kaming mababalot o kumbaga ganun. Malaki talaga magiging epekto niyan sa amin. Muling isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa red alert ang grid ng kuryente sa Luzon. Ayon sa NGCP, kapos ng halos 700 megawatts ang supply ng kuryente sa Luzon grid. Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, mararamdaman ang red alert. Hanggang alas 12 naman ng madaling araw, ipatutupad ang yellow alert. Itinataas ang red at yellow alert sa mga power grid tuwing manipis ang supply ng kuryente. Dahil dyan, abiso ng Meralco, posibleng magpatupad uli ng rotational brownout o pansamantalang mawala ng kuryente sa mga oras na nakataas ang red alert. Sa pulang mga lungsod sa Metro Manila, kabilang ang Quezon City, Makati, Maynila at iba pang syudad. Posible rin mawala ng kuryente sa ilang lugar sa probinsya ng Batangas, Quezon, Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna. Una nang inihayag ng Meralco na ginagawa ang manual load dropping tuwing may red alert. Kinailangan po natin magsagawa ng rotational power interruptions bilang bahagi ng ating responsibilidad na i-manage ang power situation at ang system. Bakit nga ba pawala-wala ang supply ng kuryente? Paliwanag naman ng NGCP, 17 planta ang nakararanas ng aberya at hindi makapag-operate mula pa noong Mayo. Ilang planta na rin ang pumalya noong pang-Enero. Kahapon, pansamantala rin nawala ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa bansa. Kabilang ang higit 300 at 20,000 customer ng Meralco. Ilang araw na rin nakararanas ng panakanakang supply ng kuryente ang mga consumer sa Visayas na muli ring ilalagay sa red at yellow alert ngayong araw. Inatasan na ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ng NGCP na magpaliwanag at magsumite ng komprehensibong report sa lagay ng kuryente sa mga grid ng Luzon at Visayas magmula pa noong May 12. Kaugnay ito ng sunod-sunod na pagtrip o aberya sa 500 kV transmission lines sa Ilihan Power Complex sa Batangas na nagdulot ng pagkakahiwalay ng ilang pangunahing planta ng kuryente mula sa Luzon grid na naging dahilan ng pagdeklara ng red alert sa Luzon at yellow alert sa Visayas. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, kailangan maging transparent at managot kung may kapabayaan. Milyong-milyong Pilipino na anyang naapektuhan ng ilang araw na pawala-walang supply ng kuryente. Pinalalagay ng DOE ang mga hakbang na ginagawa ng NGCP para masolusyonan ang problema. Tiniyak naman ng DOE na mahigpit na imomonitor ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Patuloy naman nagsasagawa ng independent verification ang ahensya upang suriin ang naging tugon ng NGCP at mga power generation company sa gitna ng grid alerts at restoration efforts. Sa ngayon, tiis muna ang maraming consumer. Si Nanay Tess, i-charge na ang kanyang cellphone. Nakahanda na rin ang kanyang mga pamaypay. Tulad dyan, may high blood nga ako, may diabetes. Kasi sobrang init talaga. Hindi tayo makakatulog kung sa gabi. Kahit nga ngayon nga may kuryente, di ba? Mainit pa rin. Kahit dalawa ng ventilador. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.